So yun mga parts, another day. Another kalikot na naman ng aking gagawin. Since na medyo maluwang-luwang pa naman dito, wala pang nakaharang. At nung time pala mga parts na nag-check ako o nagpalit ako ng passing switch, yan. Tapos naglinis-linis ako ng bahagya. Chinek ko yung engine ko, may taga, so ganun. Upon checking, may napansin nga akong leak. At kaya siguro babawas yung langis ko. Ito yung nakita ko mga parts. Ayan, kung mapapansin nyo mga parts, sa part na to, yan, may oil siya. Yan, kitang kita, yan o, oil. Yan, tapos hanggang ilalim siya yung kita. Ayan mga parts, o, yan o, yung part na yan. O, diba? Kaya siguro nagbabawas ng langis. So, yan ang gagawin ko ngayon. Yun o, hanggang ilalim. Yan mga parts. Kita nyo ba? Yan. Pati dito sa gilid. Yan. Hanggang dito. So, ang papalitan dyan, yung pinaka head gasket. Ngayon, wala pa naman yung pina-deliver ko o yung in-order ko nga sa Shopee. So ngayon naman din ang deliver nun. Hindi ko lang kung after lunch or bandang hapon na. Pero binaklas ko na kasi matrabaho ang pagbabaklas ng ganito mga parts eh. Kung sino man nakakaalam. Yan, tagas na dito. Yan. Dami ng tagas. So ayun mga parts, nakabili na rin ako ng coolant kasi pag binaklas to magkukulant. Tapos another magbibleed na naman ng coolant. Nakabili na rin naman ako ng coolant. So itong tatrabahuhin ko ngayon mga parts. So ayun mga parts, update na lang mamaya kung dumating na yung order ko mga parts. So ayun mga parts, balikan ko kayo. So yun mga parts, dumating na yung parts na kailangan ko. So bubuksan ko lang. Yun, secured na secured yung pagkakabalot niya. So yung mga parts, ito yung papalitan ko. Yan, ito yung luma. Yan. So kay JRM Moto Parts ko nabili to sa legit seller. Ito, doon din ako umorder ng mga genuine parts ko mga parts na nag-engine refresh ako. Yun. So ayun, kakabit ko na ito mga parts. Wala namang sa pagkakabit, no? Medyo matrabaho nga lang pagkabit kasi nag-bleed pa ng coolant. So ayun mga parts, update na lang. So ayun mga parts, update na ikabit ko na. Yan, hindi ko na pinakita mga parts kasi wala naman na bago sa pag-install yan. So matrabaho nito yung pag-bleed. Yan. Yan. So ayan, assemble ko lang parts mga parts. Pasensya na, hindi ko na pinapakita kasi nagawa ko na naman kasi dati to. Yung pagbabaklas ng makina. Stop. So ayun mga parts, assembly na lang to, no. So yan, okay na. Kalmado na naman yung coolant sa loob. Yan, kalmado na siya. At na-bleed ko na siya ng maayos. So yun, assemble na lang to mga parts. At double check ko na lang yung kung may tagas pa doon sa pinaka gasket natin. Pero mukhang wala naman eh. Mukhang very goods naman mga parts. So ayun, update na lang ulit mga parts. Assemble ko lang to. Yun mga parts, good day ulit. Nagbabalik na naman tayo. So ayun mga parts, no, ano pa bang masasabi ko sa ginawa ko? Pero parang lesson learned na lang din ulit mga parts. Kasi yung time na nag-engine refresh ako mga parts, hindi ako nagpalit nun eh, yung pinaka head gasket na rubber. Hindi ako nagpalit nun. Ang pinalitan ko lang base gasket saka head gasket, yung parang yero, yung parang yero, alam yun eh. Yun lang ang pinalitan ko. So hindi ako nagpalit nung yun nga, yung rubber na para sa head, hindi ko pinalitan yun. So dumating na yung limit niya para magtagas siya. Yan talaga.
So kailangan talaga pag mga ganyang bagay pag-iisipan mo talaga Sa bagay kasi nung time na yun kaya rin nagkaganoon kasi tapos din ako sa budget Magkano rin nagas ko, medyo malaki rin para sa akin. Paano pa kaya kung babayad ng labor, no? Kung papagawa ko, bayad ka ng labor. Mahirap dun Pero yun nga, nagawa naman ng paraan. Nagawa ba ng paraan? Hindi siya nagawa ng paraan Hindi, nagawa nga ng paraan. Kasi magkano lang din naman pala yun, 200 plus yung pinaka-gasket na rubber. Saan tayong problema dun basta may panggastos tayo Asa lang sadyang matrabaho mga parts. Matrabaho talaga kasi tatanggal ka ng fairings para makaluwang-luwang ka. Tanggalin mo yung gas tank. Yun. Siyempre, pag binaklas mo yung head cover para mapalitan mo yung pinaka-gasket nya, kailangan mong mag-bleed or matatapon talaga yung coolant talaga So sa iba, hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit mahal yung labor nila kung nagpapagawa ng mga parts. Nagtataka kung bakit ganun. Sadyang mahirap din talaga. Sa pagbabayad naman ng labor mga parts, kung maayos naman ang gumagawa, kahit sabihin nating mahal sila maningil, okay din yun. Basta maayos ang pagkakagawa. Pero pag hindi maayos ang pagkakagawa, sakit sa banks yun mga parts. Matatapos na naman isang araw na ganito lang tayo Pag nagano pala ito mga parts, pag inaabot na ito ng mga 100 plus, sabi natin 100, parang obligado magpalit ka ng sigunyal kasi dumarating talaga sa punto na nagkakaroon ng limit o yung buhay nga ng pyesa, nakukuha na niya yung pinaka-limit niya para talagang palitan mo na talaga siya. Wala naman kasi talagang immortal na pyesa, masira at masisira pa rin yan. Wala na kung araw-araw mong ginagamit. Ano kayang sunod pang pwedeng palitan dito o maaaring mapalitan na magkaroon ng problema sa hinaharap? Ang naiisip kong magiging problema sa hinaharap ito mga parts yung isa may coolant, meron siyang oil seal. Yan, meron siyang oil seal mga parts. Tapos siyempre repair kit or panibagong ang matawag din mga parts, yung assembly para sa water pump, yung may impeller ba, yun. Darating din yung time na marireach na niya yung limit niya Sa bagay, may indikasyon naman kung magkakaroon na or namamagana yung pinaka oil seal niya sa may impeller. Nakakaroon naman ng ingay, yung parang may ingay siya, yung parang sumisipol. Yun yung indikasyon niya kung magkakaroon na or pag namamagana. Parang sa Raider FI niya, nakakaroon ng sipol. Kaya siguro for today mga parts, di ko na rin to pahabain na video na to mga parts. So ayun lang for today. Salamat.